Hi, good morning. So ito yung ating first part ng recording natin for our Health Flex. Hahatiin natin siya dahil medyo mahaba yung topic about Health Flex. So unang ituturo ko dito is kung paano gumawa ng proposal using EPOS for our Health Flex product. Bigyan ko muna kayo ng background about our Health Flex. No? Ang ating Health Flex, meron tayong apat na klase ng plano. First one is cancer only. So, ibig sabihin nito, yung mga cancer coverage lang siya. Kumbaga, sa apat, siya yung pinakamababa na premium. Our second is cancer, heart attack, and stroke. Or ito yung tinatawag natin na 3CI. The third plan is cancer and other elderly critical illnesses. So, ibig sabihin nito, ang coverage niya is cancer, yung plus the other elderly critical illnesses, except yung ating heart attack and stroke, hindi po kasama siya sa ating third plan. Yung fourth plan natin is the cancer, heart attack, stroke, and other elderly critical illnesses. Ito yung tinatawag natin na 3CI+. Para sa akin, no, every time na gumagawa ako ng health flex, ang lagi kong kinukuhang plano is yung 3CI Plus para sa mga clients ko. Kasi mas gusto ko yung comprehensive na coverage when it comes to their health insurance. Kasi syempre hindi naman natin alam kung ano yung pwedeng magiging sakit, di ba? Or magkakaroon ng sakit si client kung alin ba. So mas maganda, ang ibigay na lang natin na coverage is yung ating fourth plan, yung 3CI Plus. Yan. So, gawa na tayo ng proposal using EPOS. Later, i-discuss ko naman yung mga differences ng mga plans natin, no, sa part 2 natin. So ngayon, open muna tayo ng EPOS. Yan. So ako, sinave ko na kasi yung link sa akin. Ayan. So i-copy lang natin. Pwede rin actually gumawa ng proposal using cellphone. Yun nga lang, maliit nga lang po talaga yung screen. So, i-click lang natin yung link or pwede nyo i-copy mismo yung link tapos i-paste nyo sa Google Chrome. Ayan. So, sa akin kasi, automatic na ako nakalogin dito sa laptop, yung sa EPOS ko. Pero kung hihingian kayo ng username, ang username nyo will be your Manulife email address. And the password is the same password kung ano yung ginagamit nyo sa Manulife email address nyo. Ayan. So, gagawa tayo ng proposal first. So, dito, meron ako dito sample name. Gawa na lang tayo ng panibagong name. Yan. Kunyari, lagyan natin ang first name niya, si Juana na de la Cruz. Yan. Ang date of birth niya, sabihin na natin January 1. Okay? 1990. Yan. And ang work niya is account executive. And female siya. Ayan. So, when making a proposal, ang una nating, ito yung kailangan nating tandaan. I-click muna natin itong customer's list sa plus sign. So, when making a proposal, ang kailangan natin first is the last name. So, ito yung last name ni client de la Cruz. The first name, okay lang kahit wala pang middle name. Kahit to follow na lang yung middle name. Basta importante is the last name, first name, then yung gender kasi natin, automatic nakaselect siya sa male. So if female si client, make sure to select female. Yan. And then for the date of birth, no need to enter the age here. Automatic na lalabas yung age once na mag-select tayo for the date of birth. So dito sa sample natin, ang date of birth ni client is January 1, 1990. So ito, i-click natin tong parang maliit na calendar dito sa gilid. Then itong parang drop down dito para ma-select natin yung year ng kanyang birthday. So sabi nga natin, 1990 pinanganak si client. So select na, hanapin natin yung 1990. And January 1. Ayan. So automatic magko-compute yung age niya.
Kahit wala pang marital status, okay lang, and the phone number and the email address. For the occupation, importante ito kasi sabi nga natin, meron tayong mga occupation na very risky. Like for example, yung mga firemen, risky kasi yung mga occupation nila. So ang maganda kasi sa system natin, automatic na kino-compute ni Manulife, no? Yung risk ng trabaho ni client. So for example, this one is account executive, so hindi siya ganun ka-risky. Unlike gagawa tayo ng proposal for a fireman or a policeman, since yung trabaho nila very risky, automatic, kino-compute na yung risk based sa occupation para hindi na siya babalik kay underwriting, tapos ipaparecompute ulit dahil medyo risky yung trabaho. So, pwede na natin siyang i-save. I-click natin tong save button sa taas. Yan. So, once na na-save na siya, lalabas siya dito mismo, yung pinaka-first part dito. Ayan. So, i-click lang natin tong create proposal. Itong nakikita natin na parang may arrow na nakaside. Yan. Yung sa pangalan ni client. And then, on the lower right side, makikita natin dito yung create proposal. Click lang natin siya. Yan. So lalabas dito yung mga iba't ibang plans na ino-offer natin for our Manulife products, no? So ang pipiliin natin ngayon is the Health Flex or ang ating health insurance. So i-click natin tong Health Flex, create proposal. So bago tayo makagawa ng plan, as an agent, kailangan tag tayo for traditional license. Kasi ang ating health insurance, makakagawa lang tayo ng plan nito if we are traditional tag agents. No? Kung variable tayo, wala tayong option to create a proposal for our health flex plan. So, i-click na natin tong create proposal. Yan. So, pag open natin, makikita natin, nakatick na kaagad yung non-face-to-face. So, if si client, kino-close nyo na siya, or on the same time is, alam mo naman kukuha siya ng plan, no? I-tick na natin yung face-to-face if kasama naman natin si client, no? Kasi, for example, nakatick tong non-face-to-face and then on the same day, kasama mo si client, kumuha siya ng plan, babalik ka ulit sa simula. If, for example, hindi mo na-untick yung non-face-to-face. Ayan. So, i-untick natin, kunyari face-to-face itong gagawin nating plan, no? Kunyari katabi natin si client. Ayan. So, dito, may makikita tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na apat na plan natin. Yung cancer, yung 3CI, yung cancer plus, and the 3CI plus. Yan. So, meron tayong 5 years to pay, meron tayong 10 years to pay, and meron tayong pay up to 60. Pero yung pay up to 60 natin, nagdedepende po sa age. Kung 55 years old na si client, wala nang option for pay up to 60. Yan. So, ito, ang ating issuance age for our health flex is from 0 to 70 years old. Pero, be mindful, no? Pagka nag-61 na si client, automatic na nire-require ng medical. Depende sa ating non-medical limit authority. So, you can check yung ating NMA limit, no, or non-med limit natin. Dito, gawin natin na sample is 10 years to pay. Sabi ko nga, ako, when I make a proposal, I always, gusto ko yung comprehensive. Kaya ang ginagawa ko lagi is that 3CI plus. Yan. So dito, gagawa tayo ng 10-pay Health Flex 3CI plus. Yan. And for the face amount, automatic kasi, dito, ang pinaka-minimum is the 300,000 and the maximum is 25 million. So, let's say gagawa tayo ng 1 million na lang. 1 million coverage for client for the health flex. Yan. So, automatic siyang i-compute. Yan. And dito, yung nakikita natin ditong additional protection, ito yung mga riders natin. Di ba ang riders natin, these are optional. Except for the waiver of premium kasi automatic siya. Nakasama siya, no? But for the hour, kung mapapansin mo rito na may X dito,
Ito yung mga optional riders natin. Pwede siyang tanggalin, pwede rin siyang i-adjust. Like for example, a hospital income benefit. Depende po kasi sa budget ni client. Makikita naman natin dito kung magkano yung minimum and the maximum. So kunyari 1,000 lang for the hospital income benefit, yan. Pwede nating palitan. I-click lang natin tong parang arrow na X button. Then type natin yung amount yan. I-click natin yung amount yan. So syempre magbabago depende po sa protection. Pero let's say gawin na lang natin na 2,000, no? Ibalik natin sa original yan. This is just for for the purpose na makita natin yung mga iba't ibang add-ons natin dito. Ayan, so meron tayong hospital income benefit, early stage critical illness, recovery benefit, second advanced critical illness claim benefit, female cancer benefit. When it comes to yung female cancer benefit, syempre pagka lalaki, it will be male cancer benefit. Pagka bata naman, meron tayong child benefit, no? Critical illness benefit. So, para makita natin yung list kung ano ba yung mga coverage dito, syempre i-run natin yung proposal later. Pero yung mismong proposal, that will be for our part 2 ng ating recording. So, dito, paggawa muna ng proposal for our HealthFlex. Ayan, so, balik tayo kay HealthFlex dito. So, wala akong tatanggalin doon sa rider natin. Pero syempre, sabi ko nga, yung mga riders natin optional and depende po sa budget ni client. Kunyari, nagbigay siya ng budget. So, i-adjust natin. Pwedeng may tanggalin tayo dito sa mga riders natin para pumasok doon sa budget ni client. So, let's say, para lang makita natin mamaya yung complete proposal with all the benefits, no? Hindi ko muna tatanggalin kung ano man yung mga riders na natin dito. Yan. So, let's stick muna dito sa riders natin and the 1 million coverage. So, i-click natin tong next dito sa lower right side. Yan. So, meron kang marireceive na parang pop-up message na face-to-face process. So, i-confirm lang natin. Then dito is click lang natin yung agree button. Then next natin. Then may makikita tayong chart. So, ito lang isa-select natin tong export. Click natin yan. Then makikita natin yung share summary report and preview final proposal. So, i-click po natin tong preview final proposal. Check natin, then confirm. Dito, mas maganda na lagyan natin ng proposal name kasi may mga times na si client magre-request yan. Kunyari 1 million ang ginawa natin ngayon. Biglang sabi niya, ay, pwede bang gusto kong coverage is 2 million? Pwede mo kong gawa na isa pang proposal. So, mas maganda, meron tayong file name dito. Kasi, pag nagpagawa ng maraming proposal si client na HealthFlex, tapos hindi natin pinapalitan yung proposal name dito bago natin i-save, malilito tayo. Pag chinek natin yung mga list ng proposals kay client, lalabas pare-parehas HealthFlex, HealthFlex, HealthFlex. So, hindi natin alam. At least ito, pag nilagay natin na 1M, alam natin na ito yung 1 million coverage. Then, i-save na natin siya. So, after nun, mag-generate na siya ng final proposal. So, ito na yung pinaka-proposal natin kay client. Yan. Yan. After nyan, pag kunyari okay na to kay client, may makikita tayong final proposal dito sa ibaba. Yan. I-click lang natin tong finalize. Then, hindi na natin siya may edit once na finalize natin. If, for example, nag-ask si client ng another proposal for 2 million, then gagawa tayo ulit ng proposal doon sa step 1 natin. Pero no need to add the client anymore sa customer. Pwede na tayo mag-create kaagad ng proposal kasi added na siya doon sa customers list natin. Ayan. So, kunyari ito, i-print lang natin. So, para ayan, masisave natin siya. So, paano pa tayo magsisave ng proposal? So, kanina, di ba, clinic ko yung print dito. Then, ito yung lumabas. Yan.
So, kunyari, isesend natin to kay client, pwede nating i-direct na i-email sa kanya etong email button. Siyempre, kailangan natin ng email address ni client. Pero, if gusto naman natin na isi-save lang natin sa computer, no, para kunyari, hindi pa decided si client, para kung balikan tayo ni client, nakasave na yung proposal sa atin, pwede naman. So, i-click lang natin tong print. Yan. So, kung sa laptop kasi may option na ganito. So, i-click lang natin tong parang printer dito sa gilid. Then, makikita natin dito sa destination, Microsoft Print to PDF. So, pwede na natin siyang i-save. I-click lang natin tong print button. Then, i-save na natin. Yan. So, meron kasi akong sariling folder when it comes to the proposals. Yan. So, lalagay lang natin. Paano pa ako nagsisave no, ng proposal? Ayan. So, pag nagsisave ako, first is the last name. Pero depende sa inyo, no? Kasi gagawa ko ng ano talaga, yung name ni client plus yung coverage para alam ko. Kasi kunyari, marami kang ginagawa ng proposal, malilito ka kung sinave mo lang siya as is na walang file name. 'Di ba? Kunyari, si Juana na gusto 'di ba ng 2 million. So pagka wala kang sinave na name dito, so makikita mo puro numbers lang nalalabas diyan. Mahirap hanapin. So yan, ako nilalagay ko 1 million HealthFlex at 3 CI plus. Yan. And then the years of payment, 10 pay. O kasi may times naman na gusto ni client, pwede bang check ko rin yung 5 years to pay, pakakaya ko ng 5 years. Ayan. So at least dito nakalagay, alam kong ito yung 1 million na HealthFlex 3CI Plus na 10 years to pay. So isi-save ko na siya. Yan. So ganito yung paggawa ng proposal natin. Pero what if, no, sabi ko nga, yung scenario 2 natin, gusto ni client 2 million coverage. So balik lang tayo sa chart view. Tapos sa gilid, may makikita tayong proposal list dito. Click lang natin. Yan, di ba gusto ni client, kunyari, nagpa-quote ulit siya ng 2 million. So, i-click lang natin tong create proposal dito sa baba, sa lower right side. Then, gawa tayo ulit ng another plan kung paano yung ginawa natin kanina. So, ganun yung paggawa ng proposal natin when it comes to our HealthFlex. Then, sa second part ng video natin, explain ko naman yung ating ginawang proposal, di ba? Para alam naman natin kung paano i-explain kay client for our HealthFlex. Yan. So, see you on my next video.